Vian, bakit mo kinakain ang sarili mong braso? Vian, it's okay. It's okay. Shh! Nandito si ate. Hindi ka iiwan ni ate. Lumayo ka sa akin! May tumatawag. Sino naman kaya to? Si Rafi pala. Sagutin ko nga. Hello, Rafi? Ano na? Paalis ka na ba? Condolence ulit, Jai, ha? Salamat, Rafi. Alam kong hindi ka okay, Jai. Kaya hindi ko na itatanong kung okay ka pa. Tumawag ka kapag nandun ka na, ha? Oo. Pasensya ka na, kailangan kong pumunta ron. Ikaw na muna ang bahala sa apartment natin. Ako na lang ang nag-iisang pamilya ni Vian kaya kailangan ko talagang umuwi. Hindi ko pwedeng iasa na naman sa tsuhin ko ang problema. Nag-iimpake na ako ng gamit. Sige, susunod ako sa'yo. Hindi lang ako makasama ngayon kasi may pasok ako. Alam mo naman ang team leader natin, walang konsensya. Alam ko naman yon. Kaya nga nung hindi niya ako pinayagang mag-leave, talagang umalis na ako. Nagpasa agad ako ng resignation letter. Ang mga kumpanya ngayon, wala talagang pakialam sa mga empleyado nila. Di pa rin ba nila naiisip na dahil sa atin kaya sila yumayaman? Pahinga lang ang kailangan natin. May leave nga pero hindi naman natin magamit. Pasensya ka na kung hihingin ko ang tulong mo, ha? Ikaw lang kasi ang naiisip ko makakatulong sa akin. Walang problema. Para saan pa at maging mag-best friend tayo? Maraming salamat talaga. Hindi kasi ako naniniwalang nagpakamatay ang kapatid ko. Hindi niya yun magagawa. Masayahin siyang tao at malakas ang loob. Kaya pakiramdam ko talaga may nangyari hindi maganda. Ano raw bang balita sa autopsy? Ongoing pa rin ang autopsy, Rafi. Ang sabi baka mga 2 linggo pa ang resulta. Nasaan ang kapatid mo? Nakaburol na raw sa dati naming bahay. Anong gagawin ko? Siyang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho at nag-iipon. Para saan pa ang perang inipon ko ngayong wala na siya? Sige lang, Jai. Umiyak ka lang. Pasensya ka na kung wala ako sa tabi mo ngayon. Okay lang, naiintindihan ko naman. Basta, susunod ka sa akin, ha? Tatawagan na lang kita kapag magpapasundo na ako. Pero, Jai, sino bang suspecha mong gumawa nito sa kapatid mo? Hindi ako naniniwalang nagpakamatay siya. Kaya ang suspecha ko, may kinalaman si Tito sa nangyari. Yung kumubkob kay Vian? Oo, pero hindi ako magpapahalatang pinagsususpetsahan ko siya. Gusto kong malaman ang totoong nangyari. Natapos ang kanilang pag-uusap nang sabihin ni Rafi na kailangan na niyang matulog. Call center ang trabaho ni Jai sa Maynila at katrabaho niya noon si Rafi hanggang sa naging kaibigan na niya. Katulad niya ay iniiwasan si Rafi ng mga katrabaho dahil bukas ang third eye nito. Kapag lumalapit si Rafi sa mga kaibigan, bumubukas din ang third eye nila. Bumiyahin na siya papunta sa probinsya. Nagtren siya para mabilis makarating. Pagkarating sa destinasyon ay sumakay siya ng bus papunta sa kanilang lugar. Nang makarating siya ay agad na sumalubong sa kanya ang kanyang tiyuhin na si Patrick at ang kanyang pinsan na si Alex. Ate! Si Vian! Alam ko, wala na tayong magagawa. Huwag ka nang umiyak. Hindi ko akalain na mamamatay siya. Kausap ko pa lang siya ng tanghali tapos kinagabihan namatay na siya. Ako unang nakakita sa kanya kasi magkasama kami sa isang kwarto tapos... I'm sorry ate, hindi ko nabantayan si Vian. Alex, hindi mo kasalanan ng nangyari kay Vian. Pare-parehas tayong walang alam. Baka ikaw ang may alam. Baka ikaw lang ang pumatay sa kanya. Mano po, Tito Patrick? Ay, kawaan ka ng Diyos. Papasukin na muna natin si Jai. Pagod yan sa biyahe. Ayos lang po, Tito. Walang problema.
Halika na, Ate Jai. Silipin mo muna si Vian. Lakad na tayo papasok. Sige. Hindi malaman ni Jai ang gagawin nang makita si Vian sa loob ng kabaong. Gumuho ang mga pangarap niya sa kanyang kapatid. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang lahat. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Hindi niya magawang umiyak dahil natutuyot na ang luha sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan niya ay napalitan ng galit at pagsisisi. Iniisip niya na sana hindi na lang namatay ang kapatid. Bata pa si Vian at marami pa siyang mga pangarap para dito. Pinangako ng kapatid niya na gagraduate ito ng kolehiyo at magkakamit ng medalya. Ngunit ang lahat ng yun ay naglaho. Tito, ano raw po ang totoong kinamatay ni Vian? Anong sabi ng mga pulis? Kahit anong anggulo ang tingnan nila, talagang nagpakamatay si Vian. Nagpakamatay? Masayahing bata si Vian. Alam niyo yan. Marami pa siyang pangarap sa buhay kaya alam kong hindi niya gagawin ang ganong bagay. Ay, maniwala ka. Kahit kami rin ng tita mo nagtataka. Sinabihan niya pa nga kami na dumalo sa graduation day ni Alex sa susunod na buwan. Pero kung yun ang sinabi ng pulis, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa? Meron po tayong magagawa. Yun ay ang pagbayari ng gumawa nito sa kapatid ko. Pero paano nga kung nagpakamatay talaga siya? Kapag handa na po ang autopsy, tawagan niyo ko. Kung nagpakamatay si Vian, dapat malalaman doon ang cause of death. Isa pa, paano niyo po maipapaliwanag ang putol na braso ni Vian? Oh, relax ka lang. Ako nang bahala. Tsaka sabi ng mga pulis, kapag lumabas na raw ang resulta, pupunta raw sila dito sa bahay. Mukhang wala ka pang tulog, Jai. Kumain ka na muna tapos matulog ka. Hindi ako naniniwalang nagpakamatay siya. Kami rin naman. Kaya nga pinapaimbestigahan namin At ginagawa ang lahat para lumabas ang katotohanan. Ay, Alex! Samahan mo nga muna si Jai sa kusina. Pakainin mo siya. Opo, Tay. Halika na, ate. Pinakain siya ni Alex. Naramdaman niyang tipid magsalita ang pinsan at parang may tinatago. Naisip niya kaagad na baka may alam ito sa kanyang kapatid. Si Alex kasi ay kaidaran ni Vian at silang dalawa ang halos parating magkasama. Kapag tinatanong niya ito ay palagi lang nitong sinasabi na hindi pa ito handa magkwento kaya pinapabayaan na lang niya. Unang gabi ng lamay, habang natutulog sa kwarto ni na Alex at Vian, nagising siya sa amoy ng sigarilyo. Ano ba yun? Bakit ang kapal ng usok? Hindi ako makahinga ng maayos May sunog ba? Oh, Jai, gising ka pa pala. Tito, may sunog po ba? Ang kapal ng usok Nahihirapan po akong huminga. Ha? Usok? Wala namang usok sa paligid O itong panyo, malinis yan. Nakasampay lang talaga. Gamitin mo kung nauubo ka. Salamat po. Parang sigarilyo po yung amoy mahina po ang baga ko kaya sensitibo po ako sa ganung amoy. Tatanong ko nga sa mga naglalamay kung saan galing yung usok na sinasabi mo. Pakisabi naman po patayin na Masakit po kasi sa ilong. Ate, ano pong problema? Alex, hindi mo ba naaamoy ang mabahong usok na galing sa sigarilyo? Wala naman po ako naaamoy. Jai, nilibot ko yung mga taong nakikiramay. Wala namang naninigarilyo. Bakit ako lang ang nakakakita at nakakaamoy? Napuno na nga ng usok ang buong bahay Sa tingin ko, naalimpungatan ka lang. Wala naman kaming nakikita Sigurado po kayo, Tito? Oo. Ikaw, Alex, may nakikita ka bang usok? Wala rin po. Lalabas na po muna ako at maglalakad-lakad. Hindi ko kaya talaga yung usok ate, samahan na kita. Hindi na. Gusto ko mapag-isa. Hayaan mo na muna ang ate mo. Bumalik ka na sa pagtulog, Alex. Ano ba naman mga tao rito? Naglalakad lang ako nakatingin pa sa akin. Hanggang dito may mga tsismosa. Nakikipaglamay na nga lang, judgmental pa. Hindi raw ako umiyak na makita ko si Vian. Hindi naman dahil hindi ako umiyak, matigas na ang puso ko. Naubos lang talaga ang luha ko. Malay ko ba kung kailan babalik?
Pero teka, bakit ba hindi nila nakita ang usok na nakikita ko kanina? Nagmukha tuloy akong baliw dun. Saan kaya galing yung usok na yun? Sino yung naglalakad na yun? Bakit siya nagliliwanag? Papunta siya sa kakahuyan. Teka, susundan ko nga. Teka. Vien? Vien! Hindi maintindihan ni Jai kung bakit siya sumunod sa taong nagliliwanag sa dilim. Habang naglalakad ay tiningnan niyang mabuti ang taong yon. Unti-unti niyang nakilala na si Vien yon. Tinawag niya ito at hinabol, pero nakita niyang pumasok ito sa loob ng puno. Takang-taka man siya, sinundan niya pa rin ito, pero muling nagkaroon ng makapal na usok. Nahirapan siyang huminga at nahimatay. Umaga na nang magising siya. Nakahiga na siya sa papag, nakatabi ng papag ni Alex. Wala na roon ang dalaga. Lumabas siya at nakita siya ng kanyang tito. Oh, Jai! Mabuti naman at gising ka na. Good morning, Tito. Halika na rito at magalmusal ka na. Sisilipin ko lang po si Vien. Kumain ka muna, hindi naman naalis si Vien eh. Saglit lang po. Vien, nakita kita sa kakahuyan kagabi. Anong ginagawa mo ron? Sana sumagot siya, no? Ay, naku! Alex naman, ginulat mo ako. Okay ka lang? Oh, bakit ang lungkot na mukha mo? Namimiss ko na si Vien, ate. Ako rin, namimiss ko na siya. Ilang araw na lang gagraduate na sana kami ng high school. Bakit hindi niya pa hinintay? Alex, tulungan mo ko. Gusto kong malaman kung may kakaiba ka bang napansin kay Vien bago siya mamatay. Nang araw na yon? Jai, Alex, pumunta muna kayo rito at magalmusal na muna. Istorbo talaga tong matandang to eh. Papunta na po, Tay! Halika na, Ate Jai. Oo, sige. Mag-almusal na kayo. Huwag niyo nang pag-alalahin si Vien sa kabilang buhay, ha? Bakit parang kampanting-kampante si Tito habang sinasabi yun? Parang wala lang sa kanyang lahat. Matanong nga kita, Jai. Anong ginagawa mo sa kakahuyan kagabi? Po? Alam mo, mabuti na lang sinundan ka ni Alex. Nakita ka niya walang malay dun sa kakahuyan eh. Delikado ron, Jai, ha? Sa susunod, huwag ka nang pupunta ron ng walang kasama, ha? Tito, kagabi, nakita ko si Vien. Ano ka ba naman, Jai? Naibog ako tuloy yung iniinom kong kape. Ano ba sinasabi mo? Anong ibig mo sabihin, ate? Maniwala kayo, nakita ko si Vien. Sinundan ko siya kaya ako napunta sa may kakahuyan. Nakita ko siyang pumasok sa puno. Hindi ko na lang siya nasundan pa kasi nagkaroon na naman ng makapal na usok. Hindi ko kinaya kaya nahimatay ako. Okay ka lang ba talaga, Jai? Totoo po ang sinabi ko. Jai, alam kong mahirap tanggapin. Pero nakikita mo naman, patay na si Vien. Nasa kabaong na siya. Pinaglalamayan na natin. Imposibleng makita mo siya sa kakahuyan. Ay naku, gutom lang yan. Kumain ka na. Pero Tito, totoo po ang sinabi ko. Maniwala po kayo sa akin. Pero Jai, sa tingin ko na malikmata ka lang. Nangungulila ka lang sa kapatid mo kaya mo naiisip yan. Pero hindi ako nagsisinungaling. Totoo po ang nakita ko. Jai! Ay, ano pa nga bang aasahan ko? Malamang baliw na ako sa paningin ninyo. Hindi naman sa ganun, Jai. Alam kong may pinagdadaanan ka. Pero ganun din kami. Mahalaga rin si Vien sa amin pero alam kong kahit hindi mo sabihin, apektadong-apektado ka. Ang mga nakikita mo ay hindi totoo, ha? Sige po, Tito. Kumain ka na lang dahil baka gutom lang yan. Ate, kanina pa umiilaw ang phone mo sa bulsa. May tumatawag ata. Sandali lang po, Tito. Sasagutin ko lang po ito. Sige, doon ka pumwesto sa labas. Medyo mahina ang signal dito sa loob eh. Sige po. Hello, Rafi? Ay, mabuti naman at sinagot mo. Malapit na ako sa stasyon na sinabi mo kung saan ako bababa. Nasaan ka na?
Hala, Rafi, nandito pa ako sa bahay eh. Kagigising ko lang. Ha? Naku po naman, Jay, oh. May nangyari kasi, kaya medyo tinanghali ako ng gising. Sige na, mag-aasikaso lang ako tapos pupunta na ako dyan. Ay, sige, hihintayin kita. O sige, bye. Bakit hindi ko narinig ang tawag niya? Nakasampung missed calls na pala siya. Kaya naman pala nakamute pala ang phone ko. Tito Patrick, aalis po muna ako. Oh, saan ka na naman pupunta? Darating po yung kaibigan kong taga Manila. Susunduin ko lang po siya sa train station. Ano? Jai, hindi pwede. Bakit po, Tito? Masama ang gagawin mo. Kapag may patay, pamahiin na huwag manunundo ng kahit sino. Hindi po ako naniniwala sa ganyang pamahiin. Jai naman, para sa atin din ito. Ano pong masama sa pagsundo ng kaibigan? Makikilamay nga po siya eh. Saka wala pong alam yun sa lugar natin, baka maligaw pa. Pero Jai, Tito, hindi po totoo ang pamahiin. Hindi po ako naniniwala dyan. Diyan na po muna kayo, mag-aasikaso lang po ako. pero Jai... Hindi na nakinig ang dalaga sa sasabihin ng tito niya. Natawa na lang siya dahil para sa kanya hindi naman totoo ang mga pamahiin. Nagalit pa ito sa kanya nang makita na naligo siya. Pamahiin din daw kasi na bawal maligo ang kamag-anak o kapamilya sa loob ng bahay. Hindi na lang niya pinansin ang pagbubunganga nito. Nang makarating siya sa train station, ay kaagad niyang nakita ang kaibigang palaging may dalang kamera. Pangarap kasi nitong maging isang vlogger. Nang magkita, bumiyahe na kaagad sila papunta sa bahay. Uy, Rafi, bilisan mong maglakad. Ang init ng sikat ng araw eh. Bakit kasi nagvi-video ka pa? Hi guys! Nandito ako ngayon sa probinsya ng best friend ko. Kabababa lang namin ng bus. Uy, tingnan niyo yung paligid nila oh. Ang ganda, di ba? Bulubundukin ang area. Pero ang lugar kung nasaan ako, parang city na to sa kanila. Samantalang para sa atin, probinsya style pa rin. Uy, babalikan ko kayo guys ha. Bye muna! Ay, ang layo pala ng lugar ninyo no? Pero ang maganda ron accessible naman kahit papano. May magaganda bang pasyalan dito? Ay, sorry, patay nga palang pinunta ko rito. Ayos lang. Kapag may oras, ipapasyal kita rito. Nagpapasalamat nga ako at sumunod ka pa rin eh. Siya nga pala, Rafi, hindi pa ba nangangalawang yung third eye mo? Alam mo, kung hindi lang kita kilala, iisipin kong ginagamit mo lang ang kakayahan ko bukod sa pagiging, guwapo ko. Totoo naman, ginagamit lang kita. Uy, aray ko naman. Sama na ugali mo ah. Hagip na hagip sa digicam ko yung sinabi mo oh. Masama kang kaibigan. Masama talaga ako. Uy, eto naman, hindi ah. Mabait ka nga eh. Kaya nga kita naging kaibigan kasi mabait ka. Hindi mo ako inuhusgahan. Sus, ewan ko sa'yo. Uy, may chicks ba rito, Jai? Mga sisiw lang. Ano ba yan? Ang tinu mo talagang kausap. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako na dumating ka rito eh. At least kahit papano, mararamdaman kong may kakampi ako at masasabihan ng sama ng loob ko. Bakit ba? Hindi ka ba talaga kumbinsido sa sinabi ng mga kamag-anak mo? Kahit anong isipin ko, pakiramdam ko pa rin may tinatago sila sa akin eh. Isipin mo, kung suicide na nangyari, hindi ba dapat nag-iwan siya ng suicide note? May punto ka naman, Jai. Pero malay mo, sinadya niyang hindi mag-iwan ng note. May mga ganun kasing tao eh. Kaya kailangan kita para ikaw na mismong humusga. Nandito na tayo. Ipapakilala kita kina Tito at Alex. Ah, sige. Tito Patrick, Alex, si Rafi nga pala, kaibigan ko po. Mano po, Tito? Kawaan ka ng Diyos. Hello po. Hi. Ikaw palang sinundo ng pamangkin ko. Dahil sa'yo, sinuway niya ang pamahiin ko. Ano po? Tito. Hay naku, ang mga bata ngayon hindi na naniniwala sa pamahiin. Huwag sana tayong malasin. Tito naman. Pasensya na po kung nakaistorbo po ako. Huwag mo intindihin yun. Tito, dun po muna kami sa kwarto para makapagpahinga siya.
Sige, bahala ka sa buhay mo. Alex, doon ka muna tumabi kay Bunso ha. May bisita ang ate Jai mo. Opo, Tay. Halika na, Rafi. Mukhang hindi ako gusto ng tito mo ah. Pasok ka. Dito muna tayo sa kwarto. Ay, salamat. Makakahinga na rin. Pasensya ka na kay Tito Patrick ha. Nainis kasi siya sa akin dahil pamahiin daw pala rito na bawal magsundo ng bisita. Kaya naman pala ganun siya makitungo. Hayaan mo na, ganun talaga ang mga matatanda. Importante sa kanilang sundin ng mga pamahiin. Pabayaan na nga natin siya. Galing ka pa bang duty? Oo kaya pasensya ka na kung unang gabi matutulog ako ha. Babawiin ko na yung tulog ko. Walang problema yon. Teka nga pala, anong paalam mo kay TL? Ilang araw ka pinagbigyan? Ha? Magpapaalam pala dapat? Hindi ako nagpaalam. Nag-send kaagad ako ng resignation letter. Kaya kahit anong araw ako umuwi, walang problema. Loko ka talaga. Wala ka ng trabaho niyan. Nakukonsensya tuloy ako. Sus, wala yun. Tsaka ayaw ko magtrabaho doon nang wala ka kasi alam mo namang hindi ko kasundo yung mga katrabaho natin. Puro sila sip-sip at mina-micromanage tayo. Kung sa bagay, wala talaga magtatagal sa trabaho napakaraming boss. Ultimo workmate natin feeling boss eh. O siya, kukuha lang ako ng pagkain. Kumain ka at kung gusto mo magpahinga ka muna. Hindi ba muna natin titingnan ng kapatid mo? Kumain ka muna, saka natin silipin. Alam kong pagod ka kaya sisilip na lang tayo. Halata sa mata mo. O akin na yung bag mo, itatabi ko muna. Salamat, Jai ha. Babawi na lang ako bukas. Walang problema yon. Kukuhanan lang kita ng pagkain, sandali lang. Pinakain muna ni Jai si Rafi bago sila sumilip kay Vien. Kinuwentuhan niya ang binata at paulit-ulit na tinanong kung may nakita siyang kakaiba. Ngunit ang sabi ni Rafi, wala naman. Pero kinagabihan, habang nagbabantay si Jai, ay lumabas si Rafi. Oh, gising ka na pala. Ano gusto mong kainin? Jai? O ano, bakit? May matangkad na nilalang sa malaking puno na yon. Malaking nilalang? Saan? Ayun oh. Di ko makita. Basta nandun siya oh. Nakaupo siya sa sanga. Malaki ang sigarilyo niya at yung usok. Binubugan niya sa kabaong ng kapatid mo. Ano? Kaya pala nakakaamoy na naman ako ng sigarilyo eh. Nakamask na nga ako oh. Hindi kasi naniniwala ang mga tao rito. Ibig sabihin naranasan mo na to? Yung usok, oo. Pero yung nilalang na sinasabi mo, hindi ko nakikita. Gusto mo bang makita? Pwede kitang hawakan. Kapag kasama ako ng isang tao, nabubuksan din ang third eye nila. Sige. Ayan, may nararamdaman ka na ba? Huwag kang malikot. Natatanggal ang hawak ko sa iyo eh. Oo. Ha? Nakikita ko na nga siya. Nakaupo siya sa may sanga. Maitim ang balat niya at mahaba ang buhok. Ang laki ng sigarilyo niya. Tabako yata yan eh. Teka, bakit biglang nawala? Hindi siya nawala, Jai. Sa tingin ko, muling nagsara ang third eye mo. Ha? Ano yun? May time limit? Hindi ko rin alam eh. Tsaka nararamdaman kong mahina ang pananampalataya mo sa Diyos. Anong kinalaman nun? Malaki ang kinalaman nun. Kung wala kang pananampalataya, baka mahata ka nila. Yung kapatid ko, nakikita mo ba? Hindi. Lumapit tayo sa puno. Itanong mo rin sa nilalang kung kilala niya ang kapatid ko. Oo nga. Mukhang seryosong nilalang na yun at baka may gawin siyang masama sa atin. Ha? Nawala na siya. Oh, saan nagpunta? Pumasok na siya sa loob ng puno. Sa loob ng puno? Kagaya siya na nakita ko kagabi. Pumasok din si Vien sa isang puno. Sasabihin ko sa'yo kung sakaling makausap ko siya. Huwag mong kalimutang tanungin ko ano nangyari sa kanya. Baka sumagot. Simula nung gabing yon ay hindi na mapakali si Jai. Pilit niyang tinatanong si Rafi kung may nakikita pa ito, pero ang sabi ng kaibigan ay wala na. Sumubok din silang pumunta sa kakahuyan pero walang nakita si Rafi.
Ang sabi ng kaibigan, may mga oras talagang hindi nagpapakita ang mga nilalang kahit anong gawin mo. Isang gabi, nakatulog si Jai. Napanaginipan niya ang kanyang kapatid. Umiiyak ito, nakasiksik sa sulok ng isang madilim na silid at nakaupo habang yakap ang dalawang binti. Ang mahabang buhok nito ay nakatakip sa muka. Bumubulong ito. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Vien? Vien? Ako to si Ate Jai! Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Vien, it's okay. It's okay. Shh! Nandito si Ate. Hindi ka iiwan ni Ate. Lumayo ka sa akin! Vien, hindi mo kailangan manulak! Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang may kasalanan ng lahat! Vien, ano ba sinasabi mo? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito! Hoy, Jai! Ay, mabuti naman at nagising ka na. Ate, ano nangyayari sa'yo? Tinawag ako ni Kuya Rafi kasi hindi ka raw magising. Ayos ka lang ba? Alex, oo, ayos lang ako. Kukuha lang ako ng tubig. Sandali lang Salamat. Kanina ka pa kasi sumisigaw kaya ginising na kita. Ang tagal na nga kitang niyuyug-yug eh. Kulang na lang pagbuhatan kita ng kamay para magising ka lang. Ate, ito na yung tubig. Alex, salamat. Walang anuman, ate. Aalis muna ako Aasikasuhin ko lang yung mga nakikipaglamay. Saka last lamay na kasi ngayon eh. Alex, maraming salamat talaga. Pasensya ka na kung hindi ako makatulong Wala pong problema, Ate Jai. Para po ito kay Vien. Akin na po yung baso. Aalis na po ako. Ayos ka lang ba talaga? Rafi, napanaginipan ko si Vien. Ha? Talaga? Ano sabi sa'yo? Umiiyak siya. Tapos nung lumapit ako para aluin siya, bigla siya nagalit at nagsisisigaw. Kasalanan ko raw ang lahat. Kasalanan mo? Sa tingin ko conscious mind mo lang yan. Sinisisi mo ang sarili mo kaya yun ang napanaginipan mo. Pero paano kung ako talaga ang sinisisi ni Vien sa pagkamatay niya? Na ako talaga may kasalanan ng lahat? Bakit? Ikaw ba pumatay sa kapatid mo? Paano kung somehow ako talaga? Jai, ang layo ng Maynila sa lugar ninyo. Paano ikaw ang pumatay? Tsaka hindi natin alam ang totoong dahilan, no? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ko kasi maiwasang sisihin ang sarili ko. Kung hindi ko siya iniwan kay Tito, hindi siguro siya magiging ganito. Hoy Jai, iniwan mo siya para rin sa kapakanan niya. Nag-iipon ka ng pera pang college niya. Alam ko kung gaano mo tinitipid ang sarili mo, makaipon ka lang. Sa trabaho nating palaging stress, minsan nga nagbe-breakdown pa tayo eh. Pero ikaw, binabaliwala mo lang para kay Vien. Sigurado akong alam yun ng kapatid mo. Alam mo Jai, gutom lang yan. Sandali, may tinira akong pagkain. Kukunin ko lang ha. Bumangon ka na dyan, huy! Huling lamay na Naiinis na nga yung tito mo kasi sumusuway ka na naman sa pamahiin. Bawal daw matulog sa huling lamay. Nakatulog lang naman ako eh. Hindi naman totoo ang mga pamahiin na yan. Sige na, diyan ka na muna. Kukunin ko lang yung pagkain ha. Ay Vien, ano ba talaga ang kinamatay mo? Mababaliw na ako sa kakaisip eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Habang hinihintay si Rafi, ay nakarinig si Jai ng malakas na sigaw. Nabusesan niya na si Rafi yun at yun ang dahilan kaya siya lumabas. Dahil madilim sa kusina ay binuksan niya ang ilaw. Tapos nun, nakita niya si Rafi na nakahantusay sa sahig, nanginginig at takot na takot. Shh! Rafi, dumilat ka na. Si Jai to. Jai? Oo, ako nga. Ano ba nangyari sa'yo? Bago namatay yung ilaw,
Meron ako nakitang babae. Nandun siya sa may sulok. Ano bang nangyayari rito? Bakit ka sumisigaw, Rafi? Kuya Rafi, okay ka lang ba? Ako nang bahala sa kanya. Halika Rafi, tumayo ka na. Tito, may nakita akong babae. Yung damit niya punong-puno ng dugo. Nung makita ko siya, nakatalikod siya. Nasa na yung babae? Nandun po siya sa sulok kanina. Hoy, Rafi, niloloko mo ba ako? Wala namang babae rito wala na siya? Pero tito, totoo sinasabi ko. Mahaba yung buhok niya. Dinig na dinig ko kung paano niya lamutakin yung pagkain niya na parang ilang araw na siyang hindi kumakain. Nangangatog yung tuhod ko habang nilalapitan siya. Tapos sinubukan ko siyang kausapin kaya huminto siya sa pagkain. Nabitiwan niya yung kinakain at tumilapon sa sahig. Tapos kaya ako sumigaw dahil nakita kong braso pala ng tao ang kinakain niya. Braso ng tao? Oo! Tapos biglang namatay yung ilaw. Sa takot ko, natumba ako. Hay, Rafi. Guni-guni mo lang yun. Ako tong nakainom pero ikaw ang parang lasing ah. Tito, totoo po yung nakita ko. Chay, ito bang kaibigan mo nasa tamang pag-iisip? Iwan niyo na po muna kami. Ako na pong bahala sa kanya. Siya, sige. Nagiinuman kami sa labas panay ang sigaw mo dyan. Halika na Alex. Asikasuhin mo yung mga bisita. Wala na sila. Rafi, ano ba talaga nangyari? Jai, totoo lahat ng sinabi ko. Hindi ako nagbibiro. Halika, pumasok na muna tayo sa loob ng kwarto. Jai, may nangyayaring hindi maganda rito. Yung nakita ko, sigurado akong hindi lang basta guni-guni yun. Kung hindi yung totoo, sa tingin ko isa yung alaala. Alaala? Bawat bahay kasi may naiiwang alaala. At kung minsan yung mga katulad kong bukas ang sixth sense, nakikita yung nakaraan ng bahay na to. Pero walang ganon dito. Lalo na sa sinabi mong kumakain ng braso ng tao. Naniniwala ka ba sa akin, Jai? Naniniwala naman ako sa'yo, Rafi. Hindi lang talaga malinaw sa akin kung sinong tinutukoy mo. Kinabukasan, inihatid na sa huling hantungan ng kanyang kapatid. Gaya ng dati, kahit gusto niyang umiyak ay walang luha na tumulo sa kanyang mga mata. Habang ibinababa ang kabaong sa hukay, ay napapatingin si Jai sa tito niyang umiiyak. Naniniwala pa rin siyang may kinalaman ng matanda sa sinapit ng kanyang kapatid. Hindi akalain ni Jai na ang perang inilaan niya para sa pagkukolehiyo ng kanyang kapatid ay gagamitin lang pala sa pagbili ng kabaong at pag-asikaso ng libing nito. Ilang araw matapos ang libing, dumating ang mga pulis na humawak sa kaso ng kanyang kapatid. Ngunit dahil tulog siya ay ang Tito Patrick lang niya ang nakausap habang nakikinig si Rafi. Paggising niya ay ibinalita ito ng tito niya. Bakit hindi niyo po ako ginising? Sana nakausap ko sila. I'm sorry, Jai, ha? Kung may sabi na huwag ka nang gisingin. Alam namin na pagod ka pa. Pagod saan? Sana ginising niyo po ako. Ano raw bang resulta ng autopsy? Bakit ngayon lang dumating? Ni-request ko yun na madaliin nila. 2 weeks ang pinakamabilis nilang pwedeng gawin. So, ano raw ang balita? Sinong pumatay? Ang sabi ng mga pulis, base sa resulta. Nasaan po resulta? Ito, Patingin po. Babasahin ko lang. narinig kong sabi ng mga pulis, Jai. Ang sabi nila, walang defensive wounds o struggle marks sa ibang bahagi ng katawan. Manipis, malalim at tuwid ang pattern ng nylon na ginamit. Ibig sabihin nagpakamatay talaga siya? Tama ka. Ayos ka lang? Maupo ka muna, Jai. Hindi to pwede. Hindi nagpakamatay ang kapatid ko. Jai, alam kong masakit. Kaya hindi ko na ginustong sa kanila mo mismo marinig. Base sa autopsy, ang mga sugat niya sa braso, si Vian mismo ang gumawa. Jai, kinagat niya ang sariling niyang braso at kinain ang laman niya. May mga natagpuan pang laman sa bibig niya kaya hindi kaagad nalunok.
Kaya ang sabi ng mga pulis, may posibilidad na may sakit sa pag-iisip si Vien. Hindi totoo to. Napakawalang kwenta naman ng mga pulis dito. Ano sinasabi nilang suicide? Kita namang may mga sugat sa braso si Vien. Imposibleng may sakit sa pag-iisip ang kapatid ko. Hindi ba, Tito Patrick? Jai, Hindi siya baliw. Kilala ko ang kapatid ko. Hindi ako naniniwala sa pesteng autopsy na yan. Sayang lang binayad ko. kung hindi ka naniniwala, ano bang gusto mong malaman para maniwala ka? Alam kong may pumatay sa kanya at patutunayan ko yun. Nagkulong si Jai sa kwarto at ang tangi lang nakakapasok ay ang kaibigan niya. Binibigyan siya palagi ng pagkain ni Alex na pinapadala niya kay Rafi. Nagtagal pa sila ng ilang araw sa bahay ng kanyang tiyuhin. Kinausap niya si Alex tungkol kay Vien, ngunit wala itong maibigay na sagot. Tila may inililihim ito sa kanya. Alam niyang sanggang dikit ang magpinsan kaya nararamdaman niyang may alam si Alex. Dahil doon ay muli siyang nagkulong sa kwarto at nag-isip ng susunod na plano. Jai, Oh, Rafi. baka gutom ka na. Gusto mong kumain muna? Sabayan mo akong kumain. Dinala ko dito yung ulam at kanin. Hindi ako gutom. Jai, kailangan mong kumain. Nag-aalala na ang tito at pinsan mo sa'yo. Kaya akong inutusan para makampante sila na hindi ka mamamatay sa gutom. Hindi naman kasi ako nagugutom. Hindi, kumain ka. Sabayan mo ako kung gusto mong marinig yung kwento ko. Anong kwento? May ibabalita ka na ba? Pag-usapan natin habang kumakain. Sige, maupo ka na. Iabot mo sa akin ng kaldero. Ayan, kumain ka ha? Kailangan may chismis bago ka kumain? Loko ka talaga no? So, ano nga ang kwento mo? Uy, ano na? Sandali lang. Hintay mo munang malunok itong kinakain ko. Atat ka naman masyado Ano nga kasi? Jai, may hindi tama sa bahay na to. Ano ibig mo sabihin? Ang kapatid mo, nandito lang sa paligid. Pagala-gala siya. Paikot-ikot. Ano? So ibig sabihin tama ako. May nangyari talaga sa kanya. Ang mga ganong kaluluwa, may unfinished business pa. Nakausap mo ba siya? Ano sabi? Sad to say pero hindi ko siya nakakausap. Aligaga siya kapag nakikita ko at palagi siyang tumatakbo. Ito Jai, gusto ko lang sabihin sana pero huwag ka sana magalit sa akin ha. Ano yun? Huwag na, baka magalit ka Hindi ako magagalit. Ano nga yun? Hindi na, huwag na lang. Ano nga kasi? Naiinis na ako Tignan mo, sabi mo hindi ka magagalit kasi binibitin mo pa. Seryosong issue kasi to. Gusto ko lang sabihin na sa tingin ko may diferensya nga talaga sa pag-iisip yung kapatid mo. Ano? Ano ka ba naman, Rafi? Hindi baliw ang kapatid ko. Jai, paulit-ulit ko siya nakikitang umiiyak at patakbo-takbo na parang may tinatakasan siya. Palaging magulo yung buhok niya at sa tingin ko siya yung... Yung ano? Sa tingin ko siya yung babaeng kumakain ng braso ng tao na nakita ko noon sa kusina. Ano? Diyan ako hindi naniniwala sa'yo, Rafi. Bakit? Namatay ang kapatid ko na walang mga braso. Ibig sabihin, iba ang gumawa nun sa kanya. Hindi ako naniniwalang kinain niyang sarili niyang braso, no? Pero sino kaya talagang gumawa nito sa kanya? Naniniwala ako may foul play sa pagkamatay niya. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino. So sino suspecha mo? Yung tito mo pa rin ba? Siya lang ang naiisip kong gagawa nun. Sabi ni Alex, siya ang una nakakita sa kapatid ko nung gabi. Nagkulong daw si Vien sa kwarto. May narinig daw si Alex na parang may humiyaw dahil daw sa sakit. Nang tawagin niya si Vien, sabi lang daw nito, ayos lang siya. Dito mismo sa kwartong to, nakahiga raw si Vien sa kama. Paano siya nakapasok kung nagkulong sa kwarto si Vien? Tigisa raw sila ng susi ni Vien. Nung araw na yon, hindi niya mahagilap ang susi. Nung dumating si Tito kinagabihan galing sa inuman, naupuan daw nito ang susi niya, saka lang siya nakapasok.
Teka sandali ha. Ang gulo na ng kwento mo eh. Ayusin mo nga. Ay, kainis ka naman eh. Sorry, ang gulo talaga ng kwento mo eh. So, base lang ito sa pagkakaintindi ko ha. Si Alex nasa labas ng kwarto. Si Vien nagkulong sa kwarto nila. Meron silang tigisang susi, tama? Oo. O ngayon, habang nasa labas si Alex doing something na hindi natin alam, nakarinig siya ng sigaw. Wala ang tatay niya dahil nakikipag-inuman. Sa pag-aalala ni Alex, umakyat siya sa kwarto. Ang kaso nung araw na yon, nawawala ang spare key na hawak niya. Tama ba? Tama ka. So imbis na buksan niya gamit ang spare key, kumatok siya at nagtanong kung ayos lang ba si Vien. Tapos sumagot si Vien na ayos lang at hindi binuksan ang pinto. Yun nga ang sinabi ko. Hep, wait lang. Ako magtatanong, okay? Okay. So eto na nga ha. Nakampante si Alex sa sinabi ng pinsan kaya bumalik na siya sa baba. Tapos umuwi yung tito mo galing sa inuman. Umupo siya tapos naupuan niya yung susi ni Alex kaya ibinigay niya ito. Yun ang dahilan kung bakit noong gusto ng matulog ni Alex, ginamit niya ang susi at nakita ang kapatid mong patay na. Tama? Tama. Ay, sus ko po. Nagets ko rin. Ang gulo ko ba magkwento? Hindi magulo. Sobrang gulo, Jai. Gutom ka kasi kaya hindi ka makapag-isip ng tama eh. So, ano nang plano mo? Susundan natin si Tito. Ha? Susundan natin siya kahit saan siya magpunta. Hindi ka ba nagtataka? Bakit wala si Tito sa oras na namatay si Vien? Parang hindi maganda yung plano mo, Jai. Desperado na ako, Rafi. Unless masabi mo o makita mo kung ano nangyari sa kanya. Diyan sa kama kung saan ka humihiga. Naknang. Ibig sabihin kaya mo ko rito pinapwesto dahil lang doon? Sorry na. Saka hindi naman niya ng higaan kung saan siya namatay eh. Nasa pamahiin nila na wag gumamit ng higaan ng ikinamatay ng tao kaya pinalitan na yan. Nagbabakasakali lang ako na baka magkaroon ka ng vision tungkol sa nangyari kaya dito kita pinapatulog sa kwarto. Negative, Jai. May nararamdaman akong negatibong enerhiya pero wala akong makitang vision. Kaya ang plano natin ngayon, sundan natin si Tito. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Mamaya, tignan din natin yung mga video ko nung libing. Dalhin mo ang digicam mo ah. Kailangan natin yan. Sige, walang problema. Ilang araw nilang sinusundan ng tito niya. Inaabangan nila ito tuwing pauwi. Iniisip ni Jai na baka may daan itong iba pero sa araw-araw nilang pagsunod ay wala naman silang nakitang kakaiba. Normal ang buhay nito. Kung minsan nakikipag-inuman pero umuuwi din ng direkta sa bahay. Nang araw na yon, nakipag-inuman ang tito niya kaya iniwan na lang nila kasi tinatamad na sila kabubuntot sa walang kwentang gawain. Alam mo, nagsasawa na ako sa ginagawa natin, Jai. Sino bang hindi? Parang wala naman nangyayari sa ginagawa natin eh. Nawawalan na rin ako ng pag-asa. Full na tong digicam ng mga video at picture ng tito mo pero wala naman ako nakuhang kakaiba. Huminto ka muna, Rafi. Ha? Bakit? Naririnig mo ba sinasabi ng mga taong yun na nagkukumpulan sa tindahan? Sandali, nakikinig ako. Narinig kong pinag-uusapan nila kung may resulta na raw sa kaso ng mga natagpuang patay. Halika na, lumayo na tayo sa kanila. Ibig sabihin, marami rin naging biktima. Ano to, serial killing? Kagaya sila na nangyari kay Vien. Natagpo ang walang mga braso at binti. Samantalang kay Vien, braso lang. Nakakapagtaka. Kung ganun, hindi lang ito simpleng pagkamatay. May pumapatay talaga, Jai. Naku, kinikilabutan ako. Pero narinig ko rin hindi tao ang pumapatay. Hindi tao? Isang mabangis na hayop ang gumawa nun sa kanila. Ano? Imposible naman yan. Kung aatakin sila ng hayop, hindi lang braso at binti ang mawawala sa kanila. Kailangan na nating umuwi. Delikado na tayo rito. Sayang naman, kung kailan puno na ang storage ng digicam ko, saka naman ako may nasagap na balita. Malas ko talaga. Umuwi na tayo sa bahay, Rafi. Huwag na tayo magpagabi pa. Hindi ba natin babalikan ng tito mo? Hayaan mo na nga siya. Mas importante tayo ngayon, no?
So ang kalaban pala ng mga tao rito hindi tao, kundi isang mabangis na hayop. Madali silang umuwi upang hindi na sila abutan ng dilim sa labas. Naisipan nilang magkaibigan na mag-inuman. Naabutan sila ng Tito Patrick niya na nagiinuman, kaya bilang respeto at para makakuha rin ng source ay inaya ni Rafi si Patrick na makisalo. Tito, magandang gabi po. Magandang gabi rin. Mukhang nagkakasiyahan yata kayo rin opo, konti lang. Pampatulog lang po. Inom po tayo, Tito. Uy, Rafi, hindi mo na sana yan niyaya. Ano ka ba? Paraan din to para makapagtanong tayo. Anong binubulong niya dyan, ha? Wala naman po, Tito. Upo na po kayo. Ay, nakainom na kasi ako okay lang yan, Tito. Hindi naman hard tong iniinom namin Ay, sige na nga. Hindi ka lang kaibigan ng pamangkin ko Hindi kita pa uunlakan. Kayong dalawa magkaibigan lang ba talaga? Tito. Aba gusto ko lang naman malaman. Alam nyo, hindi normal ang magkaibigan lang sa lalaki at babae. Ay, Tito, sa Maynila normal na po yun. Tumagi na nga lang po kayo. Tama, Tito. Friends lang po talaga kami ni Jai. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado ka, ha? Baka magulat na lang ako. Tito, tagay nyo na po ulit. Bakit ako? Katatapos ko lang, Mukhang hindi umiikot na maayos ang baso, Tito, umiikot na po kaya. Kanina pa po. Ganun ba? Naku, hindi ko napansin, Alam mo, Jai, kung nabubuhay lang si Bien, matutuwa yun na nandito ka. Oo nga po Kaso wala na siya. Hindi ko gustong bigyan ka pa ng pag-asa, ha? Pero may gusto akong sabihin sa'yo. Ano po yun, Tito? Isang buwan bago mamatay si Bien, madalas siyang madaling araw nang umuwi. Balisa siya at kapag tinatanong ko kung saan siya nanggaling, tipid siyang sumagot. Minsan pa nga nasinghalan niya ako sa katatanong ko Saan daw po siya nagpupunta? Ang sabi niya, group project lang. Galing siya sa kaklase niya. Nalaman ko kay Alex na ilang araw na siyang hindi pumapasok. Sinabihan lang niya noon si Alex na huwag magsumbong. At kung hindi, maglalayas siya. Yun yung araw na tumawag ako at kinuwento ko sa'yo. Sabi mo, pagsasabihan mo si Vien pero hindi ka naman pala tumawag sa kanya. Ibig sabihin kasalanan ko talaga nangyari. Kung tinawagan ko lang siya noon. Ito pang napansin ko, ha? Nagiging magagalitin siya, lalo na kapag bilog ang buwan. Isang beses pa nga bigla na lang kinagat ni Vien si Alex sa braso. Dahil nagalit siya. Hinawakan kasi ni Vien ang journal niya at nagagawan sila. Journal? Bakit ngayon nyo lang to sinabi sa akin? Si Alex kasi ayaw na niya maungkat pa ang nangyari. Hindi rin kasi niya tanggap na tila nawala sa sariling pag-iisip ang pinsan niya. Nasaan si Alex? Jai, wag mo na siyang tanungin pa doon. Ako na lang ang magsasabi sa'yo. Anong meron sa journal na yon? Hindi ko rin alam. Kailangan ko makausap si Alex. Alex? Jai, pakiusap, ha? May pinagdadaanan din ng anak ko. Huwag mo naman siyang ipitin dito. Hindi ko po siya iniipit. Gusto ko lang malaman ang totoo. Jai, bata pa si Alex. Bigyan mo siya ng oras. Hindi na po kailangan. Nandito na po ako. Sasabihin ko po ang lahat. Alex, sinabi mo ba yan sa mga pulis? Kailangan nilang malaman ang mga nalalaman mo para magkaroon sila ng lead. Ate, hindi ko po alam ang gagawin ko noon. Tapos na po ang investigation. Natakot din po ako kay Vien kasi sabi niya kapag nagsalita ako may gagawin siyang masama sa sarili niya. Anong tungkol sa journal? Ano yung journal na yon? Sumagot ka! Alex, sumagot ka! Hindi ko po alam, ate. Hindi ko naman nakita yun ng buo. Ang alam ko lang, palagi siya nagsusulat doon. Nasaan ang journal na yon? Wala rin po akong alam. Paano wala kang alam? Palagi niya pong dala yun Sa tingin mo, nasa kwarto kaya ang journal na tinutukoy mo?
Sinubukan ko po ate pero wala ako nakita eh. Sorry talaga kung hindi ako nakatulong. Hindi, okay lang. Pasensya ka na rin sa naging reaksyon ko sa sinabi mo. Nadala lang ako ng damdamin ko. Kailangan nating mahanap ang journal ni Vian. Baka yun ang solusyon para malaman natin kung anong totoong nangyari sa kanya. Ate, naiintindihan ko naman. Tutulong po ako sa paghahanap. Itutuloy pa ba natin ang inuman na ito? Tayo na lang po titong tumapos nito. Magmumukha naman tayong walang pakialam kay Vian. Pasensya na po kayo, Tito Patrick. Pero kailangan naming maghanap ni Rafi. Ha? Pasama ako? Oo, kasama ka. Simula ng gabing yun, madalas nang nagkakalkal ng mga gamit ni Vian si Jai. Hinahanap niya ang journal sa kahit saang parte ng bahay, lalo na sa kwarto kung saan ito natutulog. Pero bigo silang makita ang journal na yon. Isang gabi, nangangalahati na sila sa pagkalkal ng mga gamit ng kapatid. Napapagod na sila at inaantok, kaya napagdesisyonan nilang matulog na muna. Ngunit nagising na lang si Jai dahil sa sigaw ng kanyang kaibigan. Tama na! Ang sakit sa tenga! Si Rafi yun ah. Rafi? Bakit ka ba sumisigaw? Jai, ilan bang pinsan mo rito? Marami, bakit? May narinig kasi akong yabag sa sahig kanina. Tapos may umiiyak. Lumabas ako saglit para tingnan kung sino yun. Pagbukas ko, may biglang pumasok na babae kaya sinundan ko ulit siya papasok. Kakaiba yung itsura niya. Tapos nakayuko lang siya. Baka si Alex lang. Jai, kilala ko na si Alex. Alam kong hindi siya yon. Kaya nga tinanong ko kung may iba kang pinsan dito eh. Nagtaka ko kung anong gagawin niya sa loob ng kwarto. Tapos alam mo ba kung anong ginawa niya? Nagwala siya habang umiiyak. Galit na galit siyang nagsasalita pero hindi ko naman maintindihan yung sinasabi niya. Ang naintindihan ko lang, kung hindi daw siya sinaktan, hindi naman daw siya papatay. Kaya tinanong ko siya kung anong nangyari sa kanya, kung anong problema niya. Anong sabi? Tumigil siya sa pagwawala nung marinig niya ako, kaya sumulyap siya sa akin. Sobrang pula ng mga mata niya. Nakita ko na may mahahaba siyang pangil at matutulis na kuko. Napasigaw ako kasi kinaskas niya yun sa dingding. Sobrang sakit talaga sa tenga. Ha? Nasaan siya? Habulin natin. Kalalabas lang niya eh. Malamang nakalayo na yun. Halika na, baka maabutan pa natin. Tara. Oh, nandito na tayo sa labas ng kwarto. Saan ba dumaan? Hindi ko rin alam eh. Basta tumakbo na lang siya nung sumigaw ako. Hindi kaya nasa labas ng bahay? Halika, tingnan natin. Tulog pa silang lahat. Sigurado ka ba sa nakita mo? Nakainom ka kasi, baka guni-guni mo lang. Kilala mo ako, Jai. Hindi ako magkakaroon ng guni-guni lang. Hindi kaya si Vian yun? Parang hindi eh. Mukhang halimaw na walang suklay yung nakita ko eh. Sino kaya yun at paano siya nakapasok at nakalabas sa bahay? Sigurado ka bang wala kang pinsan na ganun ang itsura? Wala. Ano ka ba? Ano bang akala mo sa lahi namin, mga halimaw? May kakaiba talaga sa lugar ninyo, Jai. Stereo talaga ang nangyayari. Una, ang pagkamatay ni Vian. Pangalawa, ang ibang mga taong namatay na kaparehas ng kay Vian. Pangatlo, kung ano ang journal na palaging dala raw ni Vian. Tapos ngayon, yung misteryosong babae na nakita mo. Napansin mo ba na parang konektado lahat sa kapatid mo? Ano ibig mo sabihin? Kasi baka may kinalaman siya sa nangyayari. Rafi, patay na ang kapatid ko. Imposible yan. Ang posible ay biktima siya at kailangan nating mahanap ang kriminal na gumawa nito sa kanya. Bumalik na tayo. Umuwi na kaya tayo sa Maynila? Hindi pwede. Hanggat hindi ko nalalaman na nangyayari dito, hindi ako aalis. Kung gusto mo, mauna ka na. Hindi naman pwede yun. Ayaw kitang iwan dito. Susundan ko ulit si Tito Patrick. Ano? Hanggang ngayon siya pa rin na suspect mo? Sino pa bang paghihinalaan ko? Inayos ko na yung camera ko. Mabuti may dala akong pamalit na SD card. Magagamit ko ulit siya. Kinabukasan, muli na naman nilang sinundan ng tiyuhin. Pupunta raw ito sa kakahuyan para kumuha ng panggatong para lutuin ang paboritong ulam ni Jai, bulalo. Hi guys! Nandito kami sa kakahuyan. Nagpapaka-stalker. Uy, ano ka ba? Sinusundan natin si Tito eh. Baka mahuli tayo ng ginagawa mo.
Hindi yan, magaling tayo magtago. Bibidyoan ko siya kaya mahuhuli natin kung may gagawin man siyang kakaiba. Bakit nga ba siya nandito? Humiling ako sa kanya na magluto ng bulalo. Alam niya kasing paborito ko yon. Pumunta siya sa kakahuyan kasi kailangan daw na maraming kahoy para mapalambot ang karne. May kasol kayo bakit magpapakapagod pa siyang kumuha ng kahoy? Mas gusto niyang niluluto yon gamit ang kahoy. Iba raw ang lasa. Ay, ang weird ninyo. Hindi ko kayo maintindihan. Tumuto ka na lang sa pagsunod kay Tito Patrick. Alam mo, sa tingin ko, mabuti naman siyang tao Hello, kung masama siya, bakit naman niya iintindihin yung mga gusto mo? Basta, may kakaiba talaga sa mga kinikilos nilang lahat kaya kailangan nating alamin yon. Jai? Oh, bakit? Tingnan mo, itututo ko ang camera ko sa nakikita ko. May babaeng naglalakad sa kabilang gilid. Sino yan? I-zoom mo nga. Ito na. O yan, kita mo na? Sino? Kilala mo ba? Teka sandali. May kakaiba sa kanya. Hindi sumasayad sa lupa ang mga paa niya. Si Vian yan. Ha? Yan ba ang kapatid mo? Hindi ako pwede magkamali. Sa wakas, nagpakita na ulit siya sa akin. Sundan natin, Rafi. Paano na yung tito mo? Mas importanteng masundan natin si Vian. Baka sakaling sabihin niya sa atin kung bakit hanggang ngayon hindi pa siya natatahimik. Guys, habulin lang namin itong multong kapatid ni Jai, ha? Aray, nananabunot naman Huwag ka muna mag-vlog dyan. Pero ito lang chance ko para may ma-upload naman sa social media ko. Ay, bahala ka nang ha. Basta sundan natin siya. Huwag ka na kasing mag-voice over. Hindi na. Nasaan na siya? Ayun ang layo na niya. Teka lang, parang galing na tayo rito Kakapareha sa mga puno rito Huwag ka na magtaka. Sandali lang. Anong gagawin mo sa bato? Uukitan ko ng krus itong puno na to. Para saan? Napanood ko na to sa social media. Merong mga naliligaw sa mga ganitong klaseng lugar. Ayan, okay na. Muli nilang hinabol ang kapatid niya, ngunit hindi nila ito maabutan. Muli silang napunta sa parehas na lugar, pero pinilit pa rin ni Jai na magkakaparehas ang mga puno, kaya muli na naman silang sumunod. Hindi naman lumilingon ng babae sa kanila. Napansin ni Rafi ang parehas na puno na nakita niya. Itinuro yun ni Rafi kay Jai at tila nabuhusan siya ng malamig na tubig. Sabi ko na kasi sa'yo, Jai ang kulit mo rin talaga, no? Ito pa rin yung pinuntahan natin paikot-ikot lang tayo. Imposible. Naliligaw na tayo, Jai. Hindi na tayo makakaalis dito. Kaya kahit anong takbo natin, hindi natin mahahabol ang kapatid mo. Paano na tayo nito? Narinig mo ba yon? Parang may humahalakhak. Narinig ko rin, Rafi. Umuugong ang boses niya sa buong paligid. Ano bang nilalang yun? Magtakip ka ng ilong, Jai. Wala akong makita. Ang sakit pa sa ilong ng amoy ng sigarilyo Humawak ka sa kamay ko. Bakit ganun? Saan nanggagaling yung usok na to? May naririnig talaga akong umiiyak. Vian? Vian, nasan ka? Si Vian ba yun? Sigurado ako kapatid ko yan. Nasan ka, Vian? Nandito si ate. Magpakita ka. Please. Sige na. Vian, halika rito. Nasaan ka ba? Unti-unti nang nawawala yung usok. Ayun, nakikita ko na sila. Umiiyak yung kapatid mo habang hinahabol ng... Yung matandang nilalang sa ibabaw ng puno. Ano bang klaseng nilalang yan? Sundan natin sila. Vian! Vian! Hinahabol siya ng nilalang na yun. Bakit kaya? Sa tingin ko may kinalaman niya sa pagkamatay ni Vian. Ang sakit sa ilong ng usok. Pero ang mahalaga, mahabol natin siya. Para sa vlog ko, para kay Vian. Tumakbo ka na lang dyan. Puro ka naman daldal Tumatakbo na nga Hinihingal na nga ako Ang bilis na lang tumakbo. Kung may signal lang tayo rito, makakapag-live ako Rafi naman! Joke lang naman. Teka lang. Nandito na tayo sa bahay ng tito mo. Ano gagawin dito ni Vian?
Halika, sundan natin. Teka lang, napapagod na ako eh. Grabe na itong ginagawa natin. Bigyan mo ko ng talent fee sa ginagawa natin, ha? Teka, upo lang ako. Saglit lang. Huwag ka na magreklamo. Tumayo ka na dyan. Oo na, tatayo na. Nagpahinga lang naman ng konti. Bakit walang tao sa bahay? Nasaan si Alex? Hindi ba meron siyang graduation practice? Kaya wala siya rito? Ano ka ba, nagpaalam pa nga sa'yo eh. Bahala na. Hindi na yun mahalaga. Oh, nasaan na si Vian? Teka, bakit biglang nagsarado lahat ng pinto at pintana? At nagkakandahulog ang mga gamit sa kusina. Puntahan natin. Ano nangyayari? Muntik na ako matamaan ng kaldero. Kailangan ko mahagip to sa video. Jai, lumulutang yung mga gamit at parang hinahagis sa kung saan-saan. Nasa kusina si Vian. Bumukas sara yung mga pinto at bintana dahil sa lakas ng hangin. Vian? Nasa si Vian? Ayun siya oh. Siya yung naghahagis ng mga kagamitan dito sa kusina. Nasaan? At saka teka, nasa na yung malaking nilalang? Wala na siya rito. Yung kapatid mo na lang yung nakikita ko eh. Nasaan? Hindi ko siya makita. Anong hindi? Kanina lang nakikita mo siya. Hindi ko na siya makita. Bakit ganon? Bakit mo ko hinahawakan? Hindi ba nung nakaraan hinawakan mo lang ang kamay ko para makita ko rin ang malaking nilalang sa puno? Kaya ito ang ginagawa ko. May nakita ka naman ba? Wala pa rin eh. Bakit ganon? Vian! Vian, gusto kita makita! Ay, teka lang Jai. Si Vian, umiiyak habang galit na sumisigaw. Bakit daw? Itanong mo. Bakit ka nagwawala at umiiyak, Vian? Vian? Hindi siya nagsasalita. Tanungin mo pa siya, dali. Interpreter mo ba ako? Hindi ko nga makita eh. Bakit hindi siya nagpapakita sa akin? Hindi ko rin alam eh. Mas gusto ko ngang nakikita mo na lang siya kaysa inuutusan mo ako. Teka, saglit lang. Sinasaktan niya yung sarili niya. Ha? Bakit daw? Pigilan mo siya. Vian, sandali! Huwag mo saktan ang sarili mo! Bakit nakatayo ka lang, Rafi? Uy, Rafi, ano ba nangyayari? Rafi, ano nangyayari? Oo nga pala. Jai, isa lang tong alaala. Dahil sa emosyon natin nalimutan kong patay na nga pala si Vian. At kahit anong gawin natin, hindi natin mababagong kapalaran niya. Sa ngayon, nakikita ko siyang nakalabas sa mga pangil. Naglalaway siya ng malapot. Tapos... Ano nangyayari sa'yo? Ano ba, Rafi? Huwag mo akong pakabahin. Jai, kinagat niya yung sarili niyang braso. At hindi siya tumitigil. Hanggat hindi natanggal yun. Ganito yung nakita kong eksena nung nakaraan. Ibig sabihin tama ako. Siya yung babaeng nakita ko. Ano ibig mo sabihin? Vian, bakit mo kinakain ang sarili mong braso? Rafi, ano nangyayari? Halika, umakyat tayo sa kwarto, bilisan mo. Ito na! Dito ba siya pumunta? Oo, sana nakunan to ng camera ko. Kaso ako lang nakakakita eh. Nasa kwarto na tayo. Nasaan siya? Kausapin mo kaya siya. Hindi nga siya nagsasalita, di ba? Vian! Vian, parang awa mo na. Sinong pumatay sa'yo? Saka ba nakaharap? Nandito siya sa gilid dito. Aray naman, ang sakit ng pag-ikot mo sa ulo ko. Manahimik ka nga muna. Tinitingnan ko kung anong gagawin niya. Anong ginagawa niya ngayon? Kinakalkal niya yung mini drawer sa gilid ng higaan niya. May kinuha siya, parang notebook. Baka yan ang journal. Ayan, tumakbo na siya. Sundan ulit natin. Vian! Vian! Ha? Nawala na siya. Baka nandyan na siya sa paligid. Talasan mo lang ang mata mo. Wala na talaga siya, Jai. Hindi ko na siya nakikita. Ano kaya meron sa journal na yun? Sa tingin ko, may tinago siya ron na hindi niya gustong malaman ng iba. Saan kaya natin nahanapin ang journal niya? Hinaluhog na natin ang buong kwarto pero hindi pa rin talaga natin mahanap. Sayang talaga.
Hindi nakuna ng camera ko yung mga pinaggagawa natin. Kinabukasan, muli nilang hinalungkat ang kwarto ng kapatid at pinsan. Wala talaga silang nahanap kaya napagdesisyonan nilang halughugin ang buong bahay. Pumayag naman si Tito Patrick kahit sinasabi niya sa pamangkin na wala na silang magagawa pa. Hindi pa rin naniniwala si Jai. Sinabi ni Rafi na baka dinala ni Vian ang journal sa kung saang parte ng kakahuyan dahil nakita niya itong itinakbo ito. Sa laki ng kakahuyan, mahihirapan silang hanapin ito kaya nagplano muna sila. Kinagabihan, nagising si Jai dahil yumuyugyog ang higaan niya. Ano ba naman? Bakit yumuyugyug ang higaan ko? Teka, si Rafi to ah. Bakit nasa higaan ko siya? Nakaupo pa talaga sa gilid ng higaan ko. Rafi, dun ka na sa higaan mo. Bakit mo ba dinuduyan ang mga binti mo? Naaalog ako rito eh. Magpatulog ka nga muna. Ayoko na ng buhay na to. Ayoko na. Ayoko na ng buhay na to. Ayoko na. Rafi? Teka, bakit mo ba sinasaktan ang sarili mo? Saan ka ba galing at ang gulo ng buhok mo? Namumula pa ang mata mo. Huwag mong sabihing tumikim ka ng bawal na gamot, ha? Ayoko na ng buhay na to. Ayoko na. Ayoko na ng buhay na to. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Rafi, bakit mo kinakagat ang braso mo? Bakit ako nagkakaganito? Ayoko maging halimaw. Ayoko maging halimaw. Uy, ano ba? Huwag mo kagatin ang braso mo. Tumigil ka nga. Ano bang problema mo? Bakit ako nagkakaganito? Ayoko maging halimaw. Ayoko maging halimaw. Rafi! Ang lakas niya. Hindi ko siya kayang pigilan ng ako lang. Rafi! Bakit siya umaatungal? Para na siyang halimaw kung kumilos. Nagwawala na siya. Sinisira niya ang gamit sa kwarto. Rafi, ano ba? Tumigil ka nga! Bakit ako nagkakaganito? Ayoko maging halimaw. Ayoko maging halimaw. Kailangan kong tawagin si Tito Patrick. Dito ka lang, Rafi. Ano ba nangyayari sa kanya? Bigla na lang siya naging mas malakas. Tito Patrick! Tito Patrick! Buksan mo ang pinto! Tito Alex! Naku, Alex, buti gising ka. Ate, tulog pa po siya eh. Anong meron? Gisingin mo siya. Sige na, tulungan niyo ako. Ha? Ano po ba nangyayari? Basta gisingin mo siya. Oo po. Pasok po kayo. Tay, nandito po si Ate Jai. Iha. Anong kailangan mo? Gabi-gabi na. Tulungan niyo ako. Si Rafi nagwawala. Ha? Bakit nagwawala? Hindi ko alam eh. Nagising na lang ako na ganun siya. Kinagat niya ang sarili niyang braso. Halika kayo, puntahan natin siya. Sige, teka lang. Alex, kumuha ka na ng pantali. Yung matibay na lubid o kahit anong pwedeng ipantali sa kanya. Bakit po? Bakit mo palaging dapat magpaliwanag sa'yo? Basta kailangan ko. Dalhin mo sa kwarto nila Ate Jai mo. Sige po. Mukhang malala nga po si Kuya Rafi. Nadidinig ko siya mula rito. Halika na, Jai. Teka, Tito. Ano yan dala niyo? Buntot pagi. Gusto ko lang dalhin. Kung hindi natin siya mapapakiusapan ng maayos, kailangan nating idaan sa dahas. Halika na. Opo, maraming salamat talaga. Bakit ba nagwawala siya? Lasing ba? Hindi ko rin alam eh. Rafi! Rafi! Bakit ako nagkakaganito? Ayoko maging halimaw! Ayoko maging halimaw! Rafi! Rafi! Rafi, ano ba nangyayari sa'yo? Muntik nang matamaan ng drawer si Jai at ang kanyang tsuhin nang ihagis ito ni Rafi. Nabigla si Patrick sa nakita. Hindi siya makapaniwalang nagmukhang halimaw si Rafi. Kinausap ito ng tiyo niya, ngunit lalo itong nagwala at gusto na silang atakihin. Kaya hinampas nito ang binata. Ininda nito ang palo at nakita nila kung paano umusok ang parte ng katawan na tinamaan. Dahil doon ay napagdesisyonan ng tiyo na itali ang binata at dalhin sa albularyo. Inistorbo nila ang kapitbahay na may kolong-kolong.
Hirap na hirap silang ibiyahe ito dahil bukod sa malikot na ay kumakapal pa ang usok sa daan. Grabe, makakarating po ba tayo ng ligtas sa albularyong sinasabi mo, Tito? Sobrang kapal na po ng usok sa daan eh. Oo nga, hindi naman ganito kahirap dumaan dito kadalasan eh. Tay, ano pong gagawin namin kay Kuya Rafi? Parang gusto niya po akong kagatin. Inaabot niya po yung braso ko, oh. Bakit kasi sumama ka pa eh? Ang sabi ko doon ka na lang sa bahay natin eh. Mas natatakot po ako mag-isa sa bahay, eh. Busalan mo ng tailang bunganga ni Rafi, bilis! Po? Dali na! Tutulong ako, Alex. Ginagawa natin to para hindi niya saktan ang sarili niya. Huwag kang matakot. Ayoko na! Ayoko na! Ayan, ngayon kailangan na talaga nating pumunta sa albularyo o manggagamot o kung ano man na makakatulong sa atin. Saan mo ba kasi nakuha ang kaibigan mong yan, Jai? Dito naman, dito lang po siya nagkaganyan. May third eye ba yan? Opo, bakit po? Nako, sinasabi na nga ba, may kakaiba sa kanya eh. Kaya siguro siya sinapian. Lalo pong kumakapal ang usok. Ganito ang usok na nakita ko nung unang gabi ko sa bahay niyo, Tito. Sa tingin ko, hindi lang ito normal na hamog. Usok na talaga ito eh. Tito, parang may sumusunod sa atin. Sa kanya po nanggagaling ang usok. Ha? Saan? Tay! May kapreng sumusunod sa atin! Ha? Kapre? Oo, ate, kapre yan. Hindi mo ba alam? Wala akong alam sa mga ganyang nilalang. Sila ang mga nilalang na nakatira sa puno. Pangalawang beses ko pala nakakita ng kapre. Una, kasama ko si Vien, tapos ngayon. Bakit naman tayo susundan ng kapre? Hindi ko rin po alam eh. Wala rin naman siya sinasabi. Sumusunod lang siya. Tito, pakibilisan naman po ang pagpapatakbo. Mabilis na nga ito eh. Di bale, kaunti na lang nandun na tayo. Bakit niya kaya tayo sinusundan? Gusto niya kayang kunin si Rafi? Tay! Mag-iingat din po kayo! Muntik na po tayong tumagilid eh! Pasensya na. Hindi ko napansin na meron palang bato. Layuan mo kaming kapre ka! Ano bang kailangan mo sa amin? Huwag mo na lang siya pansinin, Jai. Baka kung ano pang gawin niya sa atin. Tama si Itay, Ate Jai. Baka lalo tayong mapahamak. Nandito na tayo. Alex, katukin mo ang pinto ng bahay. Opo, Tay. Rafi, nandito na tayo. Gagamutin ka niya. Huwag kang sumuko ha. Uuwi pa tayo sa inyo. Patay talaga ako sa kapatid mo kapag nalaman niya na pahama ka ng dahil sa akin. Tao po! Mang Eman! Tao po! Ha? Tay, wala pong sumasagot eh. Tao po! Eman! Tao po! Nandiyan na siya, Rafi. Konting-konti na lang. Patrick! Kabing-kabi na, nangiistorbo ka pa. Kailangan namin ng tulong mo. May sinapian kami kasama, bisita ng pamangkin ko. Patingin nga. Jai, siya si Eman, ang pinakamagaling na albularyo dito. Matutulungan niya tayo kay Rafi. Good evening po. Pasensya na po kayo kung inistorbo namin kayo. Handa akong tumulong. Patingin nga ako ng gagamutin ko. Siya po si Rafi. Nagising na lang po ako na ganyan siya at nagwawala. Hindi ko maintindihan kung ano sumapi sa kanya. Multo ba, halimaw o maligno? Ano po? Ano bang ibig mong sabihin, Eman? Tara, pagtulungan natin, Patrick. Oo, sige. Tingnan mo, Alex. Binulungan niya si Rafi tapos hinawakan ng ulo. Parang kumalma na si Rafi. Magaling talaga yan si Mang Eman, ate. Marami na yan napagaling dito. Tumabi kayo, ipapasok na namin si Rafi. Mang Eman, nakita niyo rin po ba ang nakasunod sa aming nilalang? Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi siya makakalapit sa bahay ko. Diyan na lang sa higaan. Pagpasensyahan nyo na lang at wala akong sapin. Baka manakit ang katawan niya kasi kawain ang hihigaan niya. Paano niyo po napatulog si Rafi? Kasama yun sa kakayahan ko. Totoong nasapian ang kaibigan mo. Pero hindi ko mawari kung anong sumanib sa kanya. Kaya para gumaling siya at para hindi na siya gambalain pa ng nilalang, kailangan nating yung mapaalis sa katawan ng kaibigan mo. Paano po natin siya mapapaalis? Magsasagawa tayo ng ritual at para makausap din natin ang nilalang na yan. Sa tingin ko meron siyang gustong sabihin. Kakausapin natin siya. Handa ka na ba? Para sa ikabubuti ng kaibigan ko, gagawin ko ang lahat.
Nagsagawa ng ritual ang albularyo. Nagtirik ng maputing kandila si Mang Eman at ginawa itong tila parisukat. Sa gitna ay doon niya inilagay ang palangganang gawa sa metal. Mayroon itong kaunting tubig. Pinagmasdan ni Jai ang matanda habang bumubulong ito at nakapikit. Kumuha ito ng tela ng damit na suot ni Rafi at ibinabad sa tubig kasama ang isang bala. Inipit nito ang bala sa pagitan ng daliri sa paa ni Rafi kaya nagising ito at umatungal. Bumubulong ito pero hindi niya maintindihan. Kakaiba na ang boses nito. Sino ka at bakit ka nasa katawan ng lalaking ito? Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko na. Hindi ko ito gusto. Umalis ka na sa katawan ng lalaking ito! Ayoko na. Ayoko na. Uulitin ko ang tanong, bakit nasa katawan ka ng lalaking ito? Tingnan po ninyo, may mga lumabas na mga pasa sa katawan niya. Ano po nangyayari, Mang Eman? Pinapakita ng sumanib ang kanyang katawan. May lumitaw na kung ano sa liig niya, parang sinakal. Sino ka sabi? Patawad. Patawad po. Gusto ko humingi ng tawad sa lahat ng mga pinatay ko. Hindi ko sinasadya. Maniwala kayo. Hindi ko to gusto. Ate, lumakas ang ihip ng hangin. Bumukas ang pinto. Yung kapre! Papasok na siya rito. Anong gagawin natin, Mang Eman? Huwag kayong matakot. Hindi niya tayo sasaktan. Inimbitahan ko siya. Bakit po? Sinusundo na niya ang nakasapi sa katawan ng lalaking ito. Rafi! Rafi! Nahimatay siya, Mang Eman. Ayos lang yan, Iha. Nawala nang nakasapi sa kanya. Ayaw niya talagang sumama kaya tumakbo na naman siya palayo sa kapre. Lumabas na rin po ang kapre. Sino nakasapi sa kanya, Eman? Babalik pa ba yon? Hindi siya nagpakilala. Hindi na siya sasapi muli sa lalaking ito. Ipagpapatuloy ko ang ritual upang kahit ano ay wala nang sumapi. Ang lalaking ito ay nagsisilbing portal ng mga kakaibang nilalang. At kung hindi siya mag-iingat, makukuha nila ang katawan niya. Mang Eman, hula ko po, kapatid ko ang sumapi sa kanya. Maaari. Yun nga ang gusto ko sanang itanong. Dahil ang kaluluwang yon ay may malagim na nakaraan. Pero hindi ako sigurado kung siya ang kapatid mo. Pwede po bang tulungan niyo kami para matahimik na ang kaluluwa ng kapatid ko? Pupuntahan ko kayo sa bahay ninyo bukas para magsagawa ng ritual. Pero sa ngayon, siya muna ang asikasuhin natin, ha? At pagkatapos umuwi na kayo. Tinapos ng albularyo ang pagriritual sa katawan ng kaibigan niya. Nagising na lang si Rafi na hindi alam ang nangyayari sa kanya. Nagpasalamat sila sa matanda at inabutan nito ng kaunting halaga dahil sa istorbong ginawa nila. Kinabukasan, dumating ang albularyo sa bahay upang muling magritual upang manahimik na ang kaluluwa. Napagdesisyonan ng magkaibigan na umuwi na sa Maynila. Ang kaso, nakiusap ang tito niya na hintayin na lang na mag-graduate si Alex. Ilang araw na lang naman, kaya pumayag sila. Akala nila ay tapos na ang pagpaparamdam. Pero isang gabi, narinig na lang nila na tila may nagwawala sa labas ng bahay. Matinis na pagkaskas ng mga kuko ang narinig at umikot ang tunog sa paligid ng bahay. Jai, naririnig mo ba yung naririnig ko? Oo nga, ang sakit sa tenga. Tingnan ba natin sa labas? Baka kung ano na naman yan eh. Hindi natin malalaman kung hindi natin sisilipin. Ay, akala ko tapos na to, hindi pa rin pala. Hindi ba tumalabang ginawa ni Mang Eman? Anong ingay yun? Tay, natatakot po ako. Tito Patrick, naririnig nyo rin pala. Ano po kaya yun? Bubuksan ko lang ang bintana. Anong klaseng nilalang yan? Yan yung nilalang na nakita ko noon. Parang kilala ko siya. Si Vian ba yan? Anong si Vien? Tingnan niyo po, bigla na lang siya nag-anyong baboy ramo. Hindi. Bakit naging baboy mo si Vian? Ibig bang sabihin na gumagaya kay Vian? Gusto niya pumasok sa bahay kaso parang hindi niya kaya. Tumatalsik siya kada sumusubok siya na lumapit. Siguro dahil yun sa ritual at pangontra na ginawa ni Eman dito sa bahay natin. Kaya hindi siya makapasok. Bakit mo ba ginagaya ang itsura ng kapatid ko? Nakakainis siyang nilalang na yan. Ang astig! Nakikita ko siya sa digicam ko. Sayang hindi ko nahagip nung nagpalit siya ng anyo. Nandiyan
Nandiyan na naman ang kapre. Pilit siyang kinukuha. Bumalik na naman siya sa itsura ni Vien. Ate! Ate Jai! Tulungan mo ako! Vien? Vien! Ayokong sumama sa kanya, Ate Jai! Vien? Uy, Jai! Huwag kang lumabas! Hindi! Kailangan ko siyang iligtas! Hindi ba naritwalan na yung kapatid mo? Hindi na siya yan! Bakit kayong ko lang napansin? Totoong kapatid ko yon. Kilala ko siya. Susundan ko siya. Uy, sandali! Hintayin mo ako! Jai! Saan ka pupunta? Susundan ko po siya. Walang nagawa ang kaibigan, maging ang tsuhin niya nang sundan niya ang kapatid. Napadpad sila sa kakahuyan. Hinabol niya ito ng hinabol hanggat sa mapunta sila sa isang puno. Jai! Ay, hanip ka talaga. Nakarating na tayo sa kakahuyan. Ano bang ginagawa mo? Naalala ko ang punong ito. Natatandaan ko. Ito ang puno kung saan ko nakitang pumasok si Vien. Rafi! Jai! Ayos na ba kayo? Ayos lang po. Tito, ito raw po yung puno kung saan pumasok si Vien. Ha? Bakit naman siya dyan pumunta? Hoy kapre, lumabas ka dyan! Bakit mo kinuha ang kaluluwa ng kapatid ko? Sumagot ka! Jai, ibig sabihin, kaya siguro hindi siya makatawid dahil pilit siyang inaagaw ng kapre. Pero bakit naman siya kukunin ng kapre? Kapre, lumabas ka dyan! Bakit mo kinuha ang kapatid ko, ha? Patahimikin mo na siya! Jai, gusto sana kitang tulungan pero wala naman ako makitang kapre sa puno. Umuwi na lang tayo. Humingi na lang tayo ulit ng tulong kay Eman. Hindi pwede ngayon na, Tito. Medyo malayo mahihirapan tayo bumiyahe. Lumabas ka dyan at ibalik mo ang kapatid ko. Aray! Uy, dahan-dahan lang, Jai. Maya-maya, madisgrasya ka pa Natisod ako. Hindi ko napansin na may nakausli. Teka nga, ilawan mo nga ang lugar kung saan ako natisod. Sandali. Mabuti na lang may flash tong camera ko. Dito, ilawan mo. Ano yan? Hukayin natin. Hahanap lang ako ng pwedeng ipanghukay. Meron ako ritong maliit na kutsilyo. Baka pwede mong gamitin. Pahiram po, Tito. Oh, ito. Salamat po. Sisimulan ko ng hukayin. Ano kaya yan? Mabuti na lang hindi ganun kalalim. Yan, nakuha ko na. Isang itim na notebook. Jai, yan yung journal na nakita kong dala ni Vien. Hindi ako pwede magkamali. Subukan mo ang buksan. Sandali. Oo nga. Nakapangalan sa kanyang journal. Sabi na Ang tagal niyo yung hinanap. Dito lang pala makikita. Sabahin niyo na tingnan kung anong laman yan. Umuwi na tayo. Baka makita pa natin ang mabangis na hayop na pag-alagala sa lugar natin. Wala na silang nagawa kung hindi ang umuwi na lang dahil hindi na muling lumabas ang kapre at ang kaluluwa ni Vien. Pagka-uwi ay binasa ni Jai ang nasa journal. Bigla na lang tumulo ang luha niya sa kanyang nabasa. Akala niya ay wala na siyang luhang ipapatak, ngunit nang mabasa ang journal, damang-dama niya ang sakit na naramdaman ng kanyang kapatid. Kawawa naman ang sinapit ng kapatid ko. Hindi ko man lang alam. Napakawalang kwenta kong kapatid. Shh! Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano ka ba naman? Ano bang nakalagay sa journal? Si Vien, naging aswang daw siya mula nung dumalo sa kaarawan ng kaklase niya. Ano? Naging aswang siya? Ha? Aswang? Vien, hindi ko man lang nalaman yun. Kawawa naman yung pinsan ko. Alex, kumalma ka. Ang sabi rito, natakot siyang magsabi ng katotohanan dahil natatakot siyang husgahan ng mga tao at mapatay siya. Gabi-gabi siyang gutom, kaya palagi siyang tumatakas para maghanap ng pagkain kasi hindi niya gusto ang mga normal na pagkain. Kapag naging aswang ka, maglalaway ka sa karne ng hayop o tao. Kaya siguro parati siyang balisa at alanganing oras na umuwi. Ang sabi pa po rito,
Kinabukasan, sinundo ni Tito Patrick si Mang Eman. Sinabi nito na magsasagawa ng ritual base sa kanilang hiling. Silang dalawa na lamang ni Rafi ang sasama dahil may practice si Alex at ang kanyang tiyuhin para sa graduation day. Nagritual ito sa harapan ng puno na siya raw tirahan ng kapre. May dala siyang buhay na manok na ginilitan nito at ipinahid ang dugo sa puno at isinaboy sa paligid noon. Nabalot ng usok ang paligid nila, saka nagpakita ang kapre at ang kanyang kapatid. Kapre, tanggapin mo ang alay namin at pakawalan ng iyong bihag. Rafi, nakikita mo ba sila? Oo, nasa tapat natin ang kapre at ang kapatid mo. Anong ginagawa nila? Hindi na naman gumagana ang third eye ko kahit nakahawak na ako sa'yo. Ano ba naman yung third eye mo? Palagi may diferensya. Sabi ng kapre, pag-aari daw niyang kapatid mo. Nakipagkasundo raw ito. Umiyak si Vien habang nakatingin sa'yo. Hindi ko sila nakikita pero naaawa ako kay Vien. Kung minsan, kapag desperado ang tao, doon pa hindi gumagana ang kanilang pangatlong mata. Normal lang yan, Iha. Pero kung gusto mo tutulungan kitang mabuksan pansamantala. Gusto ko po kahit ngayon lang. O sige, mamaya. Pagkatapos kong makipagkasundo. Sige po. Gusto kong hingin ang bihag mo kapalit ng alay ko, Muri. Tama ba ang pangalan mo ay Muri? Kausap niya na ba ang kapre? Oo, wag ka maingay. Pumikit na si Mang Eman. Mukhang dinadasalan na niya ang alay para maibigay sa kapre. Ano ng balita? Yan. Biglang naglaho na yung kapre. Tagumpay ba tayo, Mang Eman? Oo, nakuha na natin ang kaluluwa ng kapatid mo. Marami pong salamat. Matatahimik na ang kapatid ko. Bago ko siya gabayan patawid sa kabilang buhay, gusto ko niya makausap. Sige po, payag ako. Iiwan kita sa dimensyon na ginawa ng kapre. Hahawakan kita sa kamay. Pumikit ka lang at makakaharap at makakausap mo na siya. Huwag na huwag kang bibitaw sa kamay ko. Kung hindi, hindi ka na makakabalik. Maliwanag ba? Opo. Rafi, halika na. Ate Jai, Vien, ikaw ma. maraming salamat sa tulong mo. Huwag ka magpasalamat. May kasalanan ako sa'yo. I'm sorry, hindi kita napuntahan agad. Hindi ko alam ang nangyari sa'yo. Alam mo ate, nagtampo ako sa'yo. Pasensya na. Kung alam ko lang, hindi sana nangyari to. Kasalanan ko ang lahat. Hindi mo kasalanan. Desisyon ko to. Pero oo, nagtampo ako. Takot na takot ako ate. Wala akong mapagsabihan. Natatakot ako na baka husgahan ako ni Alex at palayasin ako ni Tito Patrick. Palagi rin kitang tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Sorry, pasensya na talaga. Palaging panggabi ang pasok ko. Tulog naman ako sa araw kaya hindi ko nasasagot ang tawag mo. Yung huli kong tawag sa'yo, sumagot ka. Sabi ko umuwi ka dahil malapit na rin ang graduation ko. Pero ang dami mong dahilan. Ayaw mo talaga ako makita. Hindi sa ganun, Vien. Masyado lang akong susub sa trabaho. Kasi diba, mag-aaral ka pa ng college. Magastos yun eh. Gusto ko sana kasama kita sa Maynila at dun ka mag-aaral. Kasama ko, kaya nag-iipon ako ng pera. Nagpapakapagod ako, kumakayod ako. Nag-overtime ako. Minsan 4 na oras, kaya wala talaga akong time. Isa pa, mahirap magpaalam sa team leader namin. Wala silang puso sa mga empleyado. Pero ngayon ba naisip mo na baliwala ang paghihirap mo? Para saan pa kung wala na rin naman ako? Bakit mo ako iniwan, Vien? Bakit bigla kang bumitiw? Lahat naman ginawa ko para sa'yo eh. Bakit mo ako iniwan mag-isa? Kung hindi kita mahal, bakit ko sinayang ang buong buhay ko? Magkaroon ka lang ng magandang kinabukasan. Ate, patawarin mo ako. Hindi ko rin gustong iwan ka. Pero alam ko mahihirapan ka kung sakaling mabuhay pa ako. Alam ko naman kung gaano mo ako kamahal. Paano kung sa sobrang pagmamahal mo sa akin, kaya mong sirain ang buhay mo at pumatay para lang makakain ako ng tao? Naisip kong ganun ang mangyayari. Hahanap tayo ng paraan. Sabi ni Tito Patrick kung sinabi mo lang sana manghihingi siya ng tulong kay Mang Eman. Kaya bakit hindi mo sinabi? Pamilya mo kami. Dapat kami ang mas makaintindi sa kahit na sino man.
nandito na lang din naman tayo. Sasabihin ko na sa'yo ang lahat. Nangyari na ang nangyari. Sa totoo lang, kaya ako pumupunta sa bahay at nagpaparamdam dahil gusto kitang makausap. Pero nakipagkasundo kasi ako sa kapre. Nasasama na lang ako sa kanya para hindi ako makapambiktima. Inihintay lang talaga kitang umuwi kaso marami kang dahilan. Mas importante ang trabaho mo kaysa sa akin kaya minakasan ko na ang buhay ko. Ayokong pumatay ng pumatay para lang mabuhay, ate. Hindi ko kaya. Naiintindihan ko. Pasensya na talaga ako hindi kita natulungan. Kaya tumatakas ako sa kapre para pumunta sa bahay kaso kapag umuwi ako, bumabalik ang alaala ko at nagahan yung aswang ako. Ang kulit, ano? Pasensya na talaga. Naging sakim ako sa pera. Hindi kita naalala. Hindi ko naalala ang totoong dahilan kung bakit ako nagpapakahirap. Ayos na, ate. Gusto kong sabihin sa'yo na salamat at mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Ang hiling ko lang, sana piliin mong maging masaya kahit wala ako. Kung sakaling magkaroon ka ng pamilya, sana wag mong ipagpalit ang oras at panahon mo sa kanila kapalit ng trabaho. Maglaan ka ng oras para sa sarili at sa pamilya mo. Totoong kailangan natin ng pera pero importante rin ang pamilya. Pangako, susundin ko ang payo mo. Ate, tandaan mo ang oras at buhay kapag lumipas o nawala, hindi na pwedeng balikan. Pero ang trabaho at pera, pabalik din yan. Bien, sorry talaga. Sasama ako sa'yo. Huwag tayo maghiwalay. Sasama ako sa'yo. Ate, hindi pwede. Ayokong sirain mo rin ang buhay mo. Gusto kong magtagal ka pa sa mundo. Gawin mo ang mga gusto mong gawin para wala kang pagsisihan. Ate, hanggang dito na lang. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Hindi. Hindi mo kang alis. Sasama ako sa'yo. Huwag kang umalis, Bien. Bien. Nawala na ang usok at bumalik na sa dati ang paligid. Niyakap ni Rafi ang kaibigan at pilit itong pinatatahan. Matapos nilang mag-abot sa albularyo na halos ayaw magpabayad, umuwi na sila sa bahay. Tulala pa rin si Jai habang yakap ang damit ni Vien, ngunit para sa hiling ng kapatid, tinanggap na lang niya ang lahat. Ilang araw lang, graduate na si Alex. Umiiyak itong nagmarcha habang kinukuhanan nito ng video ni Rafi. Pagka-uwi nila ay natuloy rin ang pagkain nila ng bulalo. Oh, kain lang ng kain, Jai, ha? Congrats, Alex. Congratulations, Alex, ha? Salamat, ate, kuya. May pa-birthday gift ako sa'yo. Ang tagal ko tong tinago. Ano po yun? Dalawa to. Sa inyong dalawa ni Tito Patrick. Aba, pati ako meron. Opo. Wow! Mamahaling phone to, ate, ah. Request siya ni Vien na magkaparehas kayo ng phone. Kaso wala na siya eh. Ingatan mo, ha? Salamat, ate. Opo, iingatan ko. Ay, kay Vien pala yan, hindi ko matatanggap. Tito, please, tanggapin mo na. Alam ko mas gusto niyang mapunta yan sa inyo kaysa sa iba. Maraming salamat, Tito, ha? At kinupkup niyo po si Vien. Wala yon. Parang anak ko na kayo. Hindi ko kayo itinuring na iba. Ang totoo po, hinusgahan ko kayo. Pasensya na, akala ko may kinalaman kayo sa pagkamatay ni Vien. Alam ko yon. Narinig ko kayo isang beses, pero hindi ako nagtatampo. Walang problema, Jai. Naranasan ko yan nung namatay ang asawa ko. Kung sino-sinong sinisi ko sa pagkamatay niya. Pasensya na po talaga. Siya nga po pala, Tito. Uuwi na po kami bukas sa Maynila. Ganun ba? Ihatid ko na kayo. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Walang anuman. Hindi ba kayo mamamasyal muna? Hindi po muna. Babalik na lang po kami sa susunod. Kinabukasan ay umuwi na sila sa Maynila. Muling naghanap ng trabaho sina Jai at Rafi. Isinubsob nila ang sarili sa trabaho. Nang makaipon sila ay nag-file siya ng leave para mamasyal. Ilang taon nang lumipas ay nag-asawa na siya at nagkaroon ng isang anak na babae.
Pinangalanan niya itong Avian, katunog ng pangalan ng kanyang kapatid. Gaya ng sinabi ni Vien, naglaan siya ng oras para sa mga mahal niya sa buhay. Samantalang si Rafi naman ay nagpatuloy na lang sa pagtatrabaho at kinalimutan na ang pagbablog.